Hello, good evening guys. Gusto kong i-share sa inyo ang ilang kaalaman na naipon ko o naranasan hinggil sa pag-aalaga ko sa kapatid kong matanda na dapat alagain. Kumbaga, tips ng isang senior citizen na nagbibigay alaga sa kapwa niya senior citizen din na sa kaso namin kapatid ko rin. Okay, ganito yon. Wala ho akong formal na kasanayan sa pagki-caregiving. Ito'y may share ko lamang base sa aking mga eksperyensya sa pag-aalaga namin sa kanya. Okay, unang-una, kailangan meron kang 100% na baon na sapat na understanding o pag-unawa, pasensya or patience, dahil ang isang matanda na sa ganyang kondisyon may sakit, hindi makakilos ng maayos, chances are sila ay nagiging bugnutin, nagiging maramdamin, nagiging palautos na gusto ng mga yan sa isang kalimbang nila sa kanilang pantawag, nandoon ka kaagad. Ganyan pong kapatid ko. Pag hindi nasunod ang gusto, ibang reaksyon ng mukha. So, talagang dapat pasensyoso ka, dapat maging maunawain ka sa ganyang naging kondisyon ng taong inaalagaan mo. Okay? Pangalawa, kailangan ikaw bilang tagabantay o tagapag-alaga, dapat you are physically committed and well-conditioned doon sa panahon na gagampanan mo ang ganyang trabaho. Dapat unang-una ang pagtulog mo ay naka-adjust. Dahil ang pag-aalaga sa isang may sakit, lalo na nasa katandaan na, ang pagtulog niya napaka-irregular. Minsan gising, minsan tulog. Lalong-lalo na sa madaling araw, bigla yan tatawag sa iyo. Kung ano mang pangangailangan. So ikaw, bilang tagapagbantay, hindi mag-suffer physically ikaw na ikaw ay magkulang ng tulog at magkaroon ng masamang epekto yun sa katawan mo, dapat naka-adjust ang oras ng iyong pagtulog. Okay? So dapat kung kinakailangan maaga ka matulog, maaga ka matulog. Yan ang ginagawa ko. Kung sa oras ng hapon, wala namang gaanong bumibili sa tindahan ko, bumabawi ako ng kunting tulog para nga handa ako sa mga oras na nasa madaling araw, biglang tatawag sa akin ang kapatid ko. Okay. Number 3, lahat ng mga necessities na kailangan ng matanda, gamot man yan, pagkain man yan, damit niyan, diaper, dapat nakahanda yan. Lalong-lalo na sa pagkain dahil ang matanda, chances are, mapili sa pagkain. So, kung anong gusto niya, dapat meron kang nakaimbak na pagkain na pwedeng tumugon sa kanyang kagustuhan. Dahil yan ay hindi naman basta-basta kumakain na lang ng marami, gusto niyang pakunti-kunti lang. So, dapat meron ka talaga mga nakatabi na anong oras mang gusto niya. Pero isang tip sa pagkain po, ang kadalasan ng matatanda natin, hinahirapan po yan sa pagdumi. So, it is advisable na hindi masyado karni ang pagkain ng uulam ng ating matatanda. Kailangan mas maraming gulay para yung problema sa pagdumi o constipation malunasan o kaya hindi mangyari sa kanya na nahihirapan sa pagdumi. So, more on fruits daw at saka gulay. And then, diapers. Kailangan laging may imbak na diapers. Bagamat ang ilan sa matatanda tulad ng kapatid ko, ayaw na talaga magdumi sa diaper. Gusto pa rin yan talaga pupunta ng banyo. So, at least sa pag-ihi man lang, dahil maya-maya nag-umihi yung matatanda, dapat lagi talaga siya may diaper. Or, dapat po may nakahandang arenola. Dahil nga, kung hindi mo kaya alalayan, tulad sa kaso ko, hindi ko kaya ang kapatid ko na ako magbuhat dahil ako rin mismo ay
babawalan ng doktor ko na huwag magbubuhat ng matatanda dahil nga may problema na rin ako sa puso. So, bawal na bawal sa akin magbuhat ng katawan kaya kinakailangan talaga meron alalay, meron taga-relyebo ako sa kapatid ko. Sa oras na kinakailangan pumunta siya sa banyo, nandiyan meron akong pwedeng tawagin. O kaya, kung kaya rin lang ng pamilya mag-provide ng wheelchair. Kasi kung may wheelchair, magiging mabilis ang pagkilos-kilos ng matanda papunta sa mesa, papunta sa CR, o so kung ano man kilos niya, pwede mo siya i-lead dahil nga may wheelchair na nagagamit. Kung hindi man, yung taong alalay na lang sa'yo, kailangan may relyebo ka. Kasi hindi sa lahat ng oras nandiyan ka sa tabi niya. May mga tulad ko sa mga pagkakataon na kailangan kong mamili o umalis ako ng bahay, so talagang dapat meron kaming kasangga rito o meron akong karelyebo sa kanya. Okay, next is sa anumang bagay na ginagawa natin, trabaho man yun o kung ano pa man, dapat mahal mo talagang ginagawa mo. Caregiving man yan o kung ano man field of work, tulad sa paghahanap natin ng employment, dapat yung trabaho kung saan nakatuon ang ating atensyon, dapat ang puso natin ay nandiyan dyan para magampanan natin ng buong puso. Okay? Kung ang ginagawa mo may conflict sa interest mo o sa pagkatao mo, hindi mo magagampanan yun ng maayos. So, kinakailangan talaga nakahanda ang sarili mo, mahal mo ang ginagawa mo, lalong-lalo na yung inalagaan mo, kapamilya mo. Pero kapamilya mo man o hindi, dapat talaga ang puso mo ay nasa pagganap ng isang trabaho. Okay? So, to recap po, una, sabi ko 100% patience and understanding. Meron kang Santo Cristo sa dibdib na nakakabit. Pangalawa, as a caregiver, dapat physically condition ka rin, naka-adjust ang pagtulog mo. Number 3, lahat ng pangangailangan sa araw man o sa gabi ng binabantayan mong matanda ay nakahanda tulad ng pagkain, gamot, damit, diapers at kung ano pa man ay dapat nakahanda. Next is of course, kung hindi mo kaya magbuhat, tulad sa kaso ko, mas mabigat pa ang kapatid ko kaysa akin, meron kang dapat helper o taga-alayalay o relyebo, kumbaga. And then, kung kaya rin ng pamilya para hindi mahirap sa pagbuhat, ikaw o ang katulong man, dapat kung kaya ng pamilya, merong wheelchair na po na pwede magamit. Okay? And last one, sa anumang bagay na ginagawa natin, dapat mahal natin. Okay? So, that's all for tonight, guys. Salamat. Kung anumang feedback ang gusto nyo idagdag sa mga binanggit ko, you are free to leave a message or chat me. And then, please subscribe sa channel natin dahil bago nga lang ito, gusto ko naman na ma-recognize ng algorithm ng YouTube ang lahat ng ginagawa natin sa channel natin ito. Okay, that's all. Salamat po and God bless.